at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta sa Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas sa sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapotokmay, di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo, ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo. At noon di, gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. At sa kwento ng ating pong narinig sa ating Ebanghelyo, maganda po na matuto din tayo sa karanasan nitong isang Kananeyang lumapit kay Jesus upang tayo din kahit papano ay magkaroon ng lakas ng loob at huwag sumuko sa paglapit sa Diyos. Lalong-lalo kung sakasakali na pakiramdam natin, hindi rin tayo pinapansin ng Panginoon, pakiramdam natin hindi tayo pinakikinggan sa ating kahilingan. Ang babaeng ito ay nagsasabi sa atin na huwag mong sukuan. Kulitin mo lang ang Diyos at isang araw, kung talagang deserve na natin ang ating inihiling, ipagkakaloob niya yan. Pero matuto muna tayo dito sa kanyang karanasan. Kasi sabi dito, no, isang Kananeya. Para sa mga Hudyo, ito ay hintil. Pag sinabing hintil, makasalanan. So ang isang Hudyo, hindi dapat nakikihalubilo sa isang hintil. Pero ang isang bagay na matututunan natin kay Jesus, kahit na siya, itong babaeng ito ay isang hintil o Kananeya, inalis ni Jesus yung pader na namamagitan sa kanila. Yung bang mga protocol na tinatawag, no, bawal ka ha, hindi ka dapat tumulong dyan, pabayaan mo siya. Kasi totoo naman po, no, pagdating sa sakit, wala naman po itong pinipiling kasarian, walang pinipiling kulay, walang pinipiling kung ano man ang katayuan sa buhay. Kapag nagkasakit, lahat mangangailangan ng tulong. Mahirap ka man o mayaman, may pambayad ka man sa ospital o wala, lahat ay nangangailangan ng tulong. Kaya sa ipinakita rin ni Jesus, kung may pagkakataon na tumulong, tumulong. At kung may pagkakataon din na may malalapitan, lumapit. Mahirap po yung magmumukmuk ka na lang. No? Sikapin mo. No? Kasi itong babaeng ito, sinikap niya na makalapit kay Jesus. Kahit hindi siya kadapat-dapat at hindi dapat lumapit, pero para sa kanyang anak, lumapit siya kay Jesus, lumuhod, nagmakaawa para sa kagalingan ng kanyang anak. At dahil sa nakita ni Jesus yung kanyang pananalig, sinabi na, ipagkakalob sa iyo ang hinihiling mo.
Ilan, di ba? Kung ibigay, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Doon din naman natin makikita talaga yung ating pananalig. Kung sa mga pagkakataon na pakiramdam natin hindi pa ibinibigay o hindi talaga ibibigay, susuko na rin ba at isusuko na rin ba natin ang ating pananampalataya dahil lamang sa mga kahilingan natin? So nawa po, katulad ng babaeng ito, tatagan din natin at huwag nating susukuan, mas patatagin pa ang ating pananalig sa Diyos. Amen?